So mga tol, lumapag na po ng Las Vegas nito lang nakaraang araw si Canelo Alvarez. 6 na araw na nga lang, magaganap na ang laban nila ni Terence Crawford. Malalaman na po natin kung may mangyayari bang big upset sa laban na yan o mananatili pa ring undisputed si Canelo. Nagbigay po ng opinion sa laban na yan ang tinalo ni Canelo Alvarez na si Edgar Berlanga. Mukhang pabor nga po itong si Berlanga kay Crawford. Sinabi po kasi niya na tiwala daw siya kay Crawford. Sa tingin daw niya, magagawa daw yan ni Crawford at hindi daw siya nagdududa sa kakayanan ni Crawford. Maipapakita daw ni Crawford ang kanyang ring IQ at kung bakit siya isang 2 Division World Champion. Confidence nga din daw si Crawford, kaya tiwala si Berlanga kay Crawford. Habang ang ka-sparring ni Canelo Alvarez na si Jaron Ennis, pabor kay Canelo. Para kay Ennis mga tol, 60-40 or 70-30, pabor kay Canelo. Matagal na daw kasing lumalaban si Canelo Alvarez sa division na yan at malaking tao daw ang mga nakakalaban ni Canelo. Advantage nga daw ni Canelo ang size at experience. Mahirap naman daw yung gagawin ni Crawford na mula sa welterweight division. Isang beses lang din daw lumaban ito sa 154 pounds tapos tumalon daw ito ng 168 pounds. Si Canelo, komportable daw yan sa division niya tapos malalaki pa daw yung mga kinakalaban. Maging nga po ang batikang trainer na si Joel Diaz, pabor din po kay Canelo Alvarez. Sa mga hindi nakakaalam, si Joel Diaz po ang nagsilbing trainer ng Israel Madrimov nang kalabanin ni Madrimov si Terence Crawford. Wika ni Diaz, kung kay Madrimov pa nga lang daw, nabigyan daw si Crawford na magandang laban sa 154 pounds. Paano pa daw kaya kay Canelo Alvarez? Kaya malabo daw talunin ni Crawford si Canelo. Para kay Diaz, mananalo daw ng convincing decision si Canelo sa laban na yan. Once daw na maramdaman ni Canelo na hindi daw sapat ang lakas ni Crawford, susugurin daw ni Canelo itong si Crawford. Sa kabilang banda naman mga tol, sa linggo na nga din po magaganap ang laban ni Naoya Inoue versus Murodjon Akhmadaliev. Nagsalita po si Stephen Fulton sa laban na yan. Gusto nitong talunin ni Inoue si Akhmadaliev. Bad trip po kasi itong si Fulton kay Akhmadaliev. Matagal na daw kasi niyang hinamon dati si Akhmadaliev noong kapwa pa sila champion, pero takot daw itong si Akhmadaliev sa kanya. Kaya gusto ngayon ni Fulton mga tol na talunin ni Inoue itong si Akhmadaliev. Sinabi din ni Fulton mga tol na willing pa rin daw siya makipag-rematch kay Inoue. Pero sa division daw niya na 130 pounds, hindi na daw kasi siya babalik ng super bantamweight division or featherweight division. So nakatakdang lalaban nga po itong si Fulton mga tol sa October 25. Kalaban si WBC Super Featherweight World Champion Usyaki Foster. Kapag nakalusot si Fulton dyan mga tol, magiging isang ganap na po siya na 3 Division World Champion. Samantala, nagbigay din po ng prediction sa laban ni Inoue versus Akhmadaliev ang Japanese former 2 Division World Champion na si Daiki Kameda. Sinabi ni Kameda na mananalo daw si Inoue kay Akhmadaliev ng desisyon, pero hindi daw mananakaut ni Inoue si Akhmadaliev. May incredible technique daw kasi itong si Akhmadaliev, kaya sa tingin daw niya, hindi daw kakain na maraming suntok itong si Akhmadaliev mula kay Inoue. Marirealize daw ng mga tao kung gaano kalakas si Akhmadaliev, pero sa tingin daw niya, lalamang lang daw sa puntos itong si Inoue, kaya mananalo daw itong si Inoue via decision.